Sa social media na lamang nagreklamo ang ilang customer ng water concessionaire ng Maynilad Water Services Incorporated. Sa Facebook post ni Alvin Graham, na residente ng lungsod ng Maynila, makikita sa uploaded video niya ang naninilaw na tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Why we get contaminated in the groundwater is because of poorly designed septic tanks. Lupa lang. So that nagsisip sa ground ngayon, it now enters our aquifer. So, tapos doon ang well mo, pagkukuhanan mo yung same source. So yun ang mas nagiging problem. Sometimes the problem is just discoloration. Madali namang ayusin yan. But the contamination, that's the dangerous part because people can get sick and die. Nakaranas raw sila ng water discoloration nitong Huwebes, Nobyembre 9. Maging si Teo Fanin at si Kyla De Rosario Lantin sa Facebook na rin nagreklamo dahil sa kalidad ng tubig na hindi man lang maaring mainom o magamit pang ligo. It happens but it's not acceptable. It could have been treated. There are solutions to that discoloration. Base sa monitor ng MWSSRO, apektado ng paninilaw ng tubig ang ilang lugar sa West Zone ng Metro Manila. Sa social media na lamang nagreklamo ang ilang customer ng water concessionaire ng Maynilad Water Services Incorporated. Sa Facebook post ni Alvin Graham, na residente ng lungsod ng Maynila, makikita sa uploaded video niya ang naninilaw na tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Nakaranas raw sila ng water discoloration nitong Huwebes, Nobyembre 9. Maging si Teo Fanin at si Kyla De Rosario Lantin sa Facebook na rin nagreklamo dahil sa kalidad ng tubig na hindi man lang maaring mainom o magamit pang ligo. Ang ganitong uri ng serbisyo ng isang water concessionaire ay hindi raw katanggap-tanggap. Ito'y ayon sa dating Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Chairman na si Dondi Alikpala. Sa Pandesal Forum, sinabi nito na obligasyon ng mga water concessionaire sa ilalim ng Revised Concession Agreement ang masigurong pasado sa Philippine National Standard for Drinking Water ang kulay ng tubig. Why we get contaminated in the groundwater is because of poorly designed septic tanks. Septic tanks kasi dati, ang design nila may walls, tapos yung ground, lupa lang. So that nagsisip sa ground ngayon, it now enters our aquifer. So, tapos doon ang well mo, pagkukuhanan mo yung same source. So yun ang mas nagiging problem. Sometimes the problem is just discoloration. Madali namang ayusin yan. But the contamination, that's the dangerous part because people can get sick and die. Punto pa ni Alikpala, dapat naresolba na ito ng Maynilad upang hindi na umabot pa sa mga kabahayan ang aberya. It's normal, it happens, but it's not acceptable. It could have been treated. There are solutions to that discoloration. Pero paliwanag naman ng Maynilad na ang paninilaw ng tubig ay dala ng mas mataas na level ng manganese mula sa raw water na dumadaan sa low-level outlet ng Angat Dam. Dahil dito, nagsasagawa na sila ng network flushing activities sa mga apektadong lugar upang masolusyonan ang problema. Nag-adjust na rin ito ng chemical dosage sa kanilang planta. Humihingi naman ng paumanhin ang naturang konsesyonaryo sa abalang naidulot sa kanilang mga customer. Pinapayuhan naman ito ang mga customer na nakaranas ng kaparehong problema na hayaan munang dumaloy ang tubig pansamantala hanggang luminaw ito. Samantala, nagsasagawa na rin ng investigasyon ang MWSS Regulatory Office matapos makatanggap ng samut-saring reklamo mula sa mga Maynilad customer. Ayon kay Patrick T., Chief ng MWSSRO, nabibigyan lamang nila ng 3 araw ang Maynilad na maresolba ito at sa oras ng bigo ay maari itong patawan ng penalty. Ang requirement po ay within 3 days, kailangan po nila ayusin po ito. So as long as they fix this within 3 days, they will not have any financial penalties. But that does not mean na wala po tayong magagawa. Kaya nga po, kaya ko po in-explain, pwede pong i-require ng MWSS Regulatory Office na gumawa pa sila ng additional steps para po hindi na po maulit ito or maibsan itong situation na to in the future. Anya, napapanahon na upang mag-invest ng mga bagong kagamitan o infrastruktura ang Maynilad upang makapagbigay ng maayos na serbisyo. Importante ang water quality dahil importante na potable and safe po sa ating mga consumers yung nakukuha nila. Based on the studies of Maynilad, based on their
analysis of the situation, hindi naman health risk daw. But as I would still advise the consumers not to consume it, but instead use it for some other purposes. Base sa monitoring ng MWSSRO, apektado ng paninilaw ng tubig ang ilang lugar sa West Zone ng Metro Manila.